Nagsimula ang pelikula sa isang pamilya na kumakain ng hapunan. Hindi nagtagal, biglang may kumatok sa pinto at pumunta ang ama para tingnan kung sino ang nandoon. Tumingin siya sa peephole at sa kanyang pagkabigla, ang bisitang nagngangalang Rocco ay agad siyang binaril at pagkatapos ay pinatay ang natitirang miyembro ng pamilya. Bago umalis, pinutol ni Rocco ang isang daliri ng ama at balak niyang ipadala ito sa nakakulong na mafia boss na nagngangalang Don Lucas. Kahit na si Don Lucas ay nasa likod ng mga rehas, meron pa rin siyang malaking kapangyarihan at patuloy na kinokontrol ang kanyang criminal empire. Inupahan niya ang hitman tulad ni Rocco para dispatsahin ang mga pamilyang pinaniniwalaan niyang nagtaksil sa kanya. Lumipat ang eksena kay Giovanni Manzoni, na kamakailan ay lumipat sa isang bagong tahanan sa Paris kasama ang kanyang asawang si Maggie at ang kanilang mga anak na sina Belle at Warren. Ang kanilang pamilya ay kailangang lumipat dahil sa Witness Protection Program ng FBI dahil nakipagtulungan sila sa ahensya para ilantad ang mga krimeng ginawa ng notorious na si Don Lucas. Pagkarating sa Paris, ang pamilya Manzoni ay binigyan ng FBI ng mga bagong identity upang panatilihin silang ligtas mula sa mga tauhan ni Don Lucas. Nagsimula na ring pumasok sina Belle at Warren sa isang bagong paaralan upang mamuhay tulad ng isang ordinaryong pamilya. Bilang mga FBI witness, ang pamilya ni Giovanni ay nakakatanggap ng 24 oras na proteksyon mula sa mga FBI agent na binabantayan ang kanilang tirahan. Ilang araw pagkatapos nilang lumipat sa Paris, nagsimula nang pumasok sina Belle at Warren sa kanilang bagong paaralan. Samantala, pumunta si Maggie sa supermarket para bumili ng ilang grocery, habang si Giovanni naman ay mag-isang naiwan sa bahay upang suriin ang garahe. Doon, nakita ni Giovanni ang isang lumang makinilya na umakit sa kanyang interes. Kasabay nito, nakaranas si Maggie ng hindi kaaya-ayang pagtrato mula sa cashier at ilang mga lokal sa supermarket sa pag-aakalang hindi sila naiintindihan nito. Sa kabila ng pangungutya, nanatili siyang tahimik ngunit palihim niyang inipon ng ilang gas canister at mga materyales na nasusunog. Sinindihan niya ang mga ito bago umalis sa tindahan hanggang sa tuluyang sumabog ang supermarket. Samantala sa paaralan, sinisikap ni Belle at Warren na kumilos tulad ng mga normal na estudyante upang itago ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Dahil sa pagiging transfer student, naging target si Warren ng ilang mga bully na gustong pagtripan siya. Si Warren, na naharap na sa mga ganitong sitwasyon noon, ay matapang na hinarap ang mga bully at hinayaan pa silang bugbugin siya. Sa oras ng tanghalian, kumain sina Warren at Belle sa cafeteria at makikita ang ilang pasa sa mukha ng binata. Sa kabutihang palad, hindi masyadong malala ang kanyang mga sugat dahil alam niya kung paano protektahan ang kanyang sarili. Lumalabas na sanay na dito sina Belle dahil madalas silang lumipat ng paaralan at marami na silang naharap na bully. Pagkatapos ng klase, makikita si Belle na naglalakad ng mag-isa hanggang sa huminto sa tabi niya ang isang grupo ng mga lalaking estudyante sakay ng isang sasakyan. Inimbitahan nila siyang sumabay na pauwi upang makilala nila ng mas mabuti ang bawat isa. Sa kabila ng kanilang masamang intensyon, nagpasya si Belle na sumakay ng sasakyan kasama nila. Pagdating nila sa isang lawa, hindi inaasahang itinigil ng mga estudyante ang sasakyan at iminungkahing magpahinga muna bago siya iuwi. Ang isa sa mga estudyante ay nagsimulang gumawa ng hindi kanais-nais na kilos kay Belle na labis niyang ikinagalit. Nakakita siya ng tennis racket sa sasakyan at ginamit ito para pigilan ang bastos na binata. Ikinagulat ng iba ang kanyang pagiging amasona at kinuha niya pa ang kanilang sasakyan at nagmaneho na pauwi. Kalaunan, nang magkasama si Giovanni at ang kanyang pamilya, si Robert Stansfield, ang pinuno ng FBI mission na protektahan sila, ay bumisita sa kanilang bahay upang tiyakin ang kanilang kaligtasan. Sa kanyang pagbisita, nagtanong siya tungkol sa isang nawawalang tindero ng isda na dating nagtitinda sa kanilang lugar ngunit 2 linggo na itong nawawala. Lingid sa kaalaman ni Robert, si Giovanni ang pumatay sa tindero ng isda. Nangyari ito matapos magsinungaling ang tindero kay Maggie tungkol sa pagiging sariwa ng kanyang mga paninda. Sa sobrang galit, binugbog ni Giovanni ang tindero hanggang sa mamatay siya at palihim na inilibing ang bangkay sa likod ng kanilang bahay noong nakaraang isang gabi. Gayunpaman, nagsinungaling si Giovanni kay Robert at sinabing hindi pa niya nakikita ang nawawalang tindero ng isda. Isang araw, nakaranas si Giovanni ng nakakatakot na bangungot. Sa kanyang panaginip, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang mafia gathering at napapaligiran ng lahat ng miyembro ng mafia na nasa ilalim ng command ni Don Lucas.
Dahil sa nakakatakot na panaginip na ito, nagising si Giovanni at hindi mawala sa kanyang isipan ang tungkol sa walang humpay na pagtugis sa kanila ni Don Lucas. Para pakalmahin ang sarili, nagpasya siyang gamitin ang lumang makinilya na nahanap niya sa garahe kanina at sinimulang isulat ang kwento ng kanyang buhay bilang isang dating miyembro ng mafia. Matapos makumpleto ang kanyang pagsusulat, nagkaroon si Giovanni ng hindi inaasahang bisita, isang tubero upang ayusin ang ilang tubo sa kanyang bahay. Medyo naiirita si Giovanni dahil late nang dumating ang tubero at naghintay siya ng mahigit 2 oras sa kanya. Sa kabila ng pagiging late, hindi humingi ng tawad ang tubero at agad na hiningi ang bayad kahit hindi pa niya natatapos ang trabaho. Ang masama pa dito, humingi pa ng dagdag na bayad ang tubero kung gusto ni Giovanni na matapos kaagad ang trabaho. Nag-apoy si Giovanni sa galit kaya kumuha siya ng baseball bat at walang awang inatake ang tubero. Sa kabutihang palad, nagpasya si Giovanni na huwag patayin ang tubero. Sa halip, nakaramdam siya ng pananagutan sa malubhang pinsalang idinulot niya at isinugod ang sugatang tubero sa ospital. Pagkarating doon, gumawa si Giovanni ng isang kwento at sinabing nahulog ang tubero mula sa hagdan, na naging sanhi para hindi makapagsalita ang sugatang lalaki dahil sa pinsala sa kanyang lalamunan. Samantala, pumunta si Maggie sa isang bakanteng bahay na nasa tapat lamang ng kanilang bahay. Binisita ni Maggie ang lokasyong ito na nagsisilbing main headquarters para sa mga FBI agent na minomonitor ang kanilang pamilya. Ang layunin niya ay bigyan ng pagkain ang mga agent bilang pasasalamat sa kanilang masigasig na pagbabantay. Samantala sa paaralan, gumawa si Warren ng isang lihim na plano upang gantihan ang mga buling estudyante na nambugbog sa kanya kanina. Inalok ni Warren na gagawin niya ang assignment para sa isang malaki at maskuladong estudyante, kapalit ng mga rare collectible card na lubos na hinahangad ng lahat. Ang kanyang layunin ay makakuha ng tulong mula sa malalakas na estudyante upang harapin ang mga bully na may pangakong tutulungan sila sa kanilang assignment bilang kapalit. Nang dumating na ang araw, matagumpay na natalo ni Warren at ng kanyang mga inupahang estudyante ang mga bullying estudyante. Samantala, si Belle, na napuno na sa patuloy na pang-aapi, ay nagpasyang harapin ang isang bullying babae na lagi siyang ginugulo at ipinagtanggol ang sarili. Bukod pa rito, nagkagusto si Belle sa isang batang guro na nagngangalang Andrew na nag-aaral pa sa college. Upang makuha ang atensyon ni Andrew, nilapitan niya ito at humingi ng karagdagang pagtuturo sa math. Pumayag naman si Andrew na tulungan si Belle sa kanyang pag-aaral at madalas silang nagkikita, na ginawa silang close sa proseso. Habang mas lumalalim ang kanilang relasyon, si Belle, na gustong ipagtapat ang kanyang nararamdaman, ay nagpasyang gumawa ng isang matapang na hakbang. Pumunta siya sa silid ni Andrew at nilock silang dalawa sa loob, umaasang magkakaroon sila ng pribadong pag-uusap. Walang kaalam-alam si Andrew tungkol sa nararamdaman ni Belle para sa kanya at nagsimula siyang gumawa ng mga hakbang sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanyang damit upang subukan siyang akitin. Sa sumunod na eksena, ang pamilya Manzoni, na ngayon ay naninirahan na sa Paris sa loob ng 1 buwan, ay dismayado sa maduming tubig sa faucet at maging ang mga kapitbahay ay nahaharap sa parehong isyu. Pumunta si Giovanni sa mayor's office upang isumbong ang problema ngunit walang naibigay na solusyon ang alkalde. Dahil dito, binisita ni Giovanni ang City Water Department office. Natuklasan niya na ang isyu sa maduming tubig ay sanhi ng isang chemical fertilizer company na hindi wastong itinatapon ang kanilang mga dumi. Nang walang sinasayang na oras, kinumpronta ni Giovanni ang may-ari ng fertilizer plant na hindi nagpakita ng pagsisisi at walang pakialam sa problema sa tubig. Sa pagkadismaya sa tugon ng may-ari, palihim na gumawa si Giovanni ng isang time bomb at itinanim ito sa planta ng chemical fertilizer. Upang maiwasan ang paghihinala mula kay Robert at ibang mga FBI agent, sinet ni Giovanni na mangyari ang pagsabog habang nasa bahay siya. Bukod pa rito, pisikal niyang hinarap ang may-ari ng pabrika at pinarusahan siya dahil sa hindi niya pagpansin sa mga reklamo ng taong bayan. Samantala sa paaralan, binigyan si Warren ng gawain ng kanyang guro na bumuo ng isang moto para sa pahayagan ng paaralan. Naresolba ang paghihirap ni Warren sa paghahanap ng ideya nang maalala niya ang isang karanasan noong bata pa siya sa isang mafia gathering kung saan nagsalita si Don Lucas ng isang moto na nagsasabing, "If it's good enough for you, it's good enough for me." Sa pagkabigla ng lahat, napili ang moto ni Warren na mailimbag sa school newspaper at ginamit bilang label para sa isang alak na ipinadala naman ng kumpanya sa bilangguan ng mafia. Nang makita ni Don Lucas ang moto sa label ng inumin, na-realize niyang ito ay isang phrase na para lang sa mafia,
na nagudyok sa kanyang tawagan si Rocco at inatasan ng hitman na lumipad sa Paris. Samantala, nakatanggap si Giovanni ng tawag mula sa kanyang kapitbahay na inimbitahan siyang manood ng sine at makilahok sa isang film discussion forum. Sa sumunod na araw, makikita si Warren na kausap ang mga guro dahil sa pagkakasangkot niya sa pakikipag-away sa ilang buling estudyante sa paaralan. Samantala, nadurog ang puso ni Belle nang magdesisyon si Andrew na wakasan ang kanilang relasyon dahil plano niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa ibang bansa. Sa kabilang banda, nagpasya si Giovanni na tanggapin ang imbitasyon ng kanyang kapitbahay. Nang marinig ito, nangamba si Robert tungkol sa potensyal na panganib na maidudulot nito sa identity ng pamilya Manzoni. Gayunpaman, nagawang kumbinsihin ni Giovanni si Robert sa pamamagitan ng pag-imbita sa leader ng FBI mission na sumali rin sa kaganapan. Kalaunan ng gabing yun, si Warren, na nasangkot sa gulo sa paaralan, ay naisipang maglayas sa bahay upang magsimula ng bagong buhay. Kasabay nito, tumayo si Belle sa rooftop ng isang gusali sa tapat ng police station, umaasang iimbitahan siya ni Andrew na pumunta sa abroad kasama niya. Samantala, natagpuan ni Warren ang kanyang sarili sa istasyon ng tren, kung saan nagbago ang kanyang isip tungkol sa paglayas matapos makita si Rocco at ang kanyang grupo na lumabas mula sa isang tren. Narealize niya na nahanap na ni Don Lucas ang lokasyon ng kanilang pamilya at agad na tumawag sa bahay upang bigyan sila ng babala. Gayunpaman, nagpanik si Warren nang walang sumagot sa kanyang pamilya at hindi alam na sinagot ni Maggie ang telepono ng oras na umalis siya sa pampublikong telepono. Samantala, si Rocco at ang kanyang grupo ay naglunsad ng mga pag-atake sa parehong istasyon ng pulis at sa fire department upang maiwasang makarating ang anumang tulong kay Giovanni at sa kanyang pamilya. Si Belle, na nasaksihan ang mga aksyon ni Rocco mula sa rooftop ng kalapit na gusali, ay nagmamadaling umuwi upang bigyan ng babala ang nasa panganib niyang pamilya. Kasabay nito, nasa movie event pa rin sina Giovanni at Robert. Naging panelist pa si Giovanni para talakayin ang mundo ng mga kriminal. Dahil sa inspirasyon ng mafia film na napanood nila, sabik na nagbahagi si Giovanni ng mga insights sa mga aktibidad ng mafia sa kanyang mga kapitbahay. Labis itong ikinabahala ni Robert na baka maibunyag ni Giovanni ang maseselang impormasyon tungkol sa mundo ng mafia. Nang dumating ang hating gabi, sa wakas ay sumabog na ang bombang itinanim ni Giovanni sa planta ng chemical fertilizer. Naghinala si Robert na si Giovanni ang nasa likod ng kaguluhan, kaya kaagad niyang inihatid si Giovanni pauwi at inutusan siyang manatili hanggang sa karagdagang direksyon mula sa FBI. Matapos ihatid si Giovanni, pumunta si Robert sa istasyon ng pulis upang magtanong tungkol sa pagsabog sa planta. Samantala, si Maggie ay nasa headquarters ng FBI kasama ang dalawang ahenteng nagbabantay sa kanya. Hindi nagtagal, nagpaalam na siya at naalarma nang makita ang maraming kalalakihan na nakasuot ng itim na hood na nakapalibot sa kanilang bahay. Sa kanyang pagpanik, nagmamadaling bumalik si Maggie sa loob at inalerto ang mga FBI agent na natagpuan na ni Rocco ang kanilang lokasyon. Kasabay nito, nabigla si Robert nang matuklasan ang mga walang buhay na opisyal na napapaligiran ng dugo. Agad niyang tinawagan ang kanyang dalawang subordinate upang mas palakasin ang seguridad, ngunit huli na ang lahat dahil pinasabog na ng mga tauhan ni Rocco ang bahay ni Giovanni. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Giovanni sa pagsabog. Gayunpaman, ang dalawang FBI agent na naghandang harapin ang mga tauhan ni Rocco ay parehong napatay nang atakihin sila mula sa labas ng bahay. Mabilis na naghanap ng matataguan si Maggie, habang si Giovanni naman ay nagmamadaling pumunta sa FBI headquarters upang iligtas ang kanyang asawa bago pa siya masaktan ng isa sa mga tauhan ni Rocco. Samantala, dumating na rin sina Belle at Warren malapit sa kanilang bahay upang tulungan ang kanilang mga magulang. Mabilis nilang kinuha ang mga armas sa trunk ng sasakyan at pinaputukan ang lahat ng tauhan ni Rocco na dumating sa kanilang bahay. Sa huli, si Rocco na lang ang natitira ngunit nagawa niyang barilin si Warren sa balikat at pagkatapos ay hinabol si Belle. Sa kabutihang palad, nang makarating si Belle sa isang intersection, ibinangga ni Robert ang kanyang sasakyan kay Rocco na patuloy pa ring hinahabol ang dalaga. Sa huling eksena, ipinakita si Giovanni at ang kanyang pamilya na kinailangan muling baguhin ang kanilang mga identity at lumipat sa isang mas ligtas na lungsod upang takasan si Don Lucas, na nabalitaang kumuha ng isa pang hitman upang patayin ang pamilya Manzoni. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.